Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaverkads. Isang makabuluhang topic na naman ang ating pag-uusapan sa update natin ito ngayong araw po ng Friday. But before that, nais ko lamang i-flex sa inyo mga Kadaverkads. Eto mga picture ni Bossing Vic Soto kasama ang kanyang pamilya dito po sa Japan. So sa unang picture natin, makikita po ang pamilya Soto na talaga naman pong nag-e-enjoy dito po sa snow. Andyan si Tali, si Bossing Vic, si Baby Mochi, and syempre si Pauline Luna Soto. So ayan po mga Kadaverkads. So siguro ang lamig dito sa Japan ano. Nakakatuwa naman dahil sa kabila po ng legal battle no na hinaharap po ngayon ni Bossing Vic Soto, talaga naman pong nakukuha pa nilang mag-enjoy, mag-relax, 'di ba? Samantalang yung kalaban nila eto po at stress na sa sinampang kaso ni Bossing Vic Soto at mukhang hindi alam kung saan nila kukuhanin itong 35 million pesos. Samantalang si Boss Joey De Leon naman po mga Kadaverkads, eto at nag-e-enjoy sa kanyang pagkain kasama po ang kanyang pamilya. Siguro kagabi ito, nag-dinner sila sa labas kasama po si Ma'am Eileen and syempre ang iba pa nilang mahal sa buhay. So pa-relax na lamang yung ating mga Kadaverkads, ano? Samantalang yung kanilang mga kalaban ay sobrang stress na. Ngayon, talakayin natin itong tungkol sa habeas data. Marami kasi ang naguguluhan din dito. Kaya isasama ko na lamang sa explanation natin, okay? So, naipanalo ng komedyanting si Bossing Vic Soto, di ba, yung kanyang petisyon para sa writ of habeas data laban sa controversial na direktor na si Daryl Yap kamakailan. Dahil pinanigan po ng korte si Soto, pinatatanggal na ngayon yung trailer ng pelikulang The Rapist o Pepsi Paloma pero tuloy pa rin ang paggawa sa pelikula at ang nakatakdang pagpapalabas dito base sa naging desisyon niya ng hukuman. Pero yun nga lang, hindi po nila ma-comply yung hinihinging requirements ng MTRCB. So ang writ of habeas data ay isang uri po ng proteksyon na maaring hingi ng korte kapag napagbigyan ang petisyon mo para sa writ na ito. Maaring ipag-utos ng korte ang pagsira sa impormasyon or data na nakakaapekto sa iyong buhay, kalayaan, seguridad o maging privacy. Hindi pa po tapos ang pagtutuos ng dalawa dahil nakabinbin pa no yung nakabinbin pa rin po sa prosecution ang reklamong cyber libel na isinampa ni Vic Soto laban sa direktor at mukha daw pong hindi nagpapaareglo si Bossing Vic, all in daw po sa kaso. Yan ang naging komento ng isang netizen dito sa post ni Derek Daryl Yap. Sabi niya, daming problema ng movie na yan, maipalabas yan o hindi, walang bilang yan sa kaso na isinampa ni Vic versus direktor. Ibang usapan pa yon, lalo na pag nakitaan ng piskal na matibay yung kasong cyber libel na 19 counts, naku po, sakit sa ulo niyan. Hindi pa naman nagpaareglo yung Vic, all in daw sa kaso. So ayan lagot na, 'di ba? Talagang saan kukuha, 'di ba, ng 35 million si Direk Daryl Yap, 'di ba? Tapos yung movie hindi pa po na ipapalabas. So paano na? 'Di ba noong nakaraan mga Kadaverkads, sinabi niya na wala na daw silang pondo para sa susunod na hakbang kung di daw sila maipapalabas sa February 5. So paawa effect itong si
Derek Daryl Yap, ano? So, anong ibig niyang sabihin dito na wala na silang pondo para sa susunod daw na hakbang? Ano yung hakbang na tinutukoy niya dito? Yun bang tungkol sa kaso ni Bossing Vic? Wala ba siyang maibabayad na 35 million? Tsaka isa pa parang tahimik po ng legal counsel nitong si Derek Daryl Yap. Huwag sabihin na iniwan na din siya ng abogado niya. 'Di ba? Kasi mukhang hindi po nagsasalita nung nakaraan lang sinabi niya na wala daw silang idadagdag na wala na silang reklamo sa order ng korte. So yun lang po. After nun, wala na, no? Nagtatanong na po itong si Derek sa post na kung sino daw ang nakakaalam sa batas, maipaliwanag daw itong sulat ng MTRCB laban sa kanya. So, nasaan yung legal counsel niya, no? Huwag niyang sabihing iniwan din siya. So, narito nga yung komento ng isang netizen, no? Kung talagang nare-respeto mo ang proseso, bakit parang ikaw pa ang nagmamadaling manisi? Hindi porket may naaprubahan noon, ay automatikong ganon din ulit ngayon. Iba-iba ang pelikula, kaya natural lang na may iba ring hinihinging requirements. Kung wala kang intensyong pangunahan ng MTRCB, bakit parang gusto mong palabasin na may pinipili sila o na inaapi ka? Ang paggawa ng pelikula ay hindi lang tungkol sa kalayaan kundi sa responsibilidad din. At kung bahagi ka ng industriya, dapat alam mong may mga regulasyon na hindi palaging papabor sa'yo. So, tumpak itong naging komento ng isang netizen, ano? Sabi pa dito ni LM, the director's pa-victim card and paawa effect. Kaso effect yan sa MTRCB. Sumunod ka na lang sa batas, hindi yung puro kadakdak. Di ka lang napagbigyan. Ngayon, kung ano man rating ang ibigay sa pelikula mo, edi tanggapin mo at huwag mo gamitin ang social media para magpaawa at himukin mo ang mga fantards mong mag-aklas laban sa gobyerno. Yan kayo DDS, di marunong kumilala ng batas ng gobyerno. Palibhasa, manang-mana kayo kay, wag na nga, baka kung ano pang masabi ko. So ayan, mula po yan kay LM. Ang tagal-tagal mo na sa paggawa ng pelikula, hindi mo ba alam na may requirements? Tama na ang pagpapabictim card sa social media. Sumunod ka na lang sa batas. So ang dami pong nangangaral sa kanya, 'di ba? And sana kapulutan niya po ng aral etong mga binabato sa kanya ng mga netizen sa social media. Kasi parang lumalabas na mas may alam pa itong mga netizen na ito, 'di ba? The way na mag-opinion sila, magbigay sila ng komento, 'di ba? Hindi ba alam nito nga si Derek yun? Ang tagal-tagal niya na po dito sa paggawa ng pelikula. Hindi niya ba alam na merong requirements, merong mga rules and regulation ang MTRCB? Ang dami niya ng pelikulang nagawa. Nasa 16. Ngayon sa 16 na yun, hindi niya pa alam kung ano yung mga requirements. So, Mio Marimar naman, no? Huwag na tayong maglokohan dito at huwag na tayong magpalusot pa. So, ngayon, kung hindi po maipalabas itong pelikula by February 5, wala na palang budget itong si Derek. So, paano daw gagawa ng next step or hakbang? Paano ba yan? So, ibig bang sabihin ito, wala na rin siyang pangbayad sa abogado? Kasi wala na daw silang para sa next hakbang So, paano? Anong gagawin sa kaso? So, ginawa mo yan, kaya dapat mo yung panagutan. Huwag mong takbuhan, bagkos ay harapin mo kung ano man ang ginawa mo. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.